Okay, good morning. Prepare na tayo para pumasok. Ilum lang muna tayo ng salabat for healthy living. So, ito yung everyday routine ko. Inom ng salabat bago pumiyahe. So, magsuot na tayo ng balaklava para hindi natin malanghap yung alikabok sa biyahe. And jacket. Sasot na tayo ng jacket. Yan. Kung magsuot na tayo ng balaklava, jacket, susot na rin tayo ng helmet. Yon. Susot na tayo ng helmet natin. Okay. So, dala tayong bumiyahe at ang pasok natin ay 9 a.m. So, dapat makarating tayo sa opisina before 9 a.m. in the morning. Okay, mag-start na tayo ng motor. Okay, aalis na tayo. Okay, tayo. Mali na. Kasi lang natin yung side mirror natin saglit. Okay. May babiyahin na papuntang Tondo. Dahil ako sa Tondo nakakasay. Ito yung everyday routine ko. Gising na maaga, mag-aayos, inom ng salabat, at magbiyahe. So, ito yung daily life na ginagawa ko araw-araw. Pumapasok sa trabaho. So, biyahe tayo papuntang Tondo. Rahabago, Tondo. Dahil doon ako naka-assign sa Tondo, from San Andres to Rahabago, Tondo. Okay. Good morning mga ka-idol. Mga ka-idol rider dyan. Ingat tayo sa biyahe at lagi tayong magdadasal bago tayo umalis. At matuto tayo mag-bigayan sa daanan para maiwasan yung mga alitan habang ikaw ay bumabiyahe. So, ibababa lang natin yung ating
visor kasi masyadong masilaw. Lagi niyong tatandaan mga ka-rider, huwag niyong lalagpasan yung linya ng pedestrian lane. Lagi tayo magbibigay ng daan for the pedestrian lane. Kapag nag-go, tsaka lang tayo mag-go. Pero pag may tatawid dapat, tigil tayo. Pagsisimula ng journey ko dito sa motorcycle vlog ko, gamit ko lang ng camera at aking cellphone. Ang ginagamit ko dito sa pag-vlog ko ng motorcycle ay tanging cellphone ko lamang. Walang kahit anong camera. Cellphone lang ang gamit ko talaga. Cellphone lang kasi wala pa naman tayong ganong pambili ng mga expensive na magamitan pang vlogging katulad ng mga 4K action camera. Wala pa naman. Pero kung merong mabait at may sobrang tools or kagamitan dyan na pang-vlog, tumatanggap naman po ako. Joke lang. Pero kung meron nga magbibigay, tatanggapin natin, syempre blessing yun. Ang ginagamit ko nga palang cellphone pang-vlogging is yung Infinix Note 50 Pro 5G. No? May dual camera siya na kapag video taking ako habang nasa biyaya ko, nakikita ko rin yung sarili ko. Pero syempre, hindi ka lagi dapat nakatingin sa cellphone mo, nakatingin ka sa daanan para sa kaligtasan. Dahil isa yan sa mga patakaran ng LTO na hindi ka pwedeng nagsi-cellphone habang bumabiyahe. Tayo naman ay hindi nakatingin sa cellphone. Tayo ay nakatingin sa daanan at ginagamit na ang cellphone kapag nakastop. Ayun, andito na tayo sa Romualdez Street.
Pag Moldo Street na tayo, tatagos tayo ng Ayala Bridge. Pero syempre, hindi na ako sisingit. Aantayin kong mag-road. Ang kagandahan dito kay Shih Tzu, stable yung clip niya. Talagang hindi ka matatakot kung malalaglag pa siya. Kasi kita niyo naman, no? Nag-drive ako, medyo malubak ng kaunti. Hindi mo talaga, hindi ka talaga magkakaroon ng pag-alala na malaglag siya. Ganun, kabangis ang Shih Tzu. Wow! Traffic na dito sa Ayala Bridge. Hindi tayo ng daan sa kakawin. Pero yung ibang sasakyan, dire-diretso lang sila. Ayaw nilang magbigay ng daan. Ayun ako talaga. Pedestrian nga ni. Okay, dito na tayo sa Legarda. Legarda.
along Menjola, Recto. Time check, 8:18. So may halos ilang minuto na rin tayo nasa biyahe. Sa araw-araw ng routine ko na biyahe, araw-araw, bago pagpasok ng trabaho, ito yung araw-araw din na dinadaanan ko. Kaya, estimated ko rin yung oras na darating ako doon sa opisina. Minsan darating ako 8:30 o kaya 8:45. Darating na ako sa opisina. So, ako, nahuli si Kuya. Mga rider, syempre kailangan din natin sumunod sa batas trapiko. Wala man tayo nakikita traffic enforcer, sundin natin ang mga nakikita natin karatula or mga sign, traffic light, respeto natin. Dahil maaaring malagay ang buhay natin sa langanin kapag hindi natin sinusunod yung mga batas trapiko. Tulad ni Kuya kanina, meeting the red light siya, nahuli siya. Imbis na wala tayong gastos, nagkakaroon tayo biglaan ng gastos sa mabayaran, di ba? Baba ko lang yung hood ko kasi medyo matama sa mata ko yung alikabok. Dito na tayo sa recto area. Dito na tayo sa Isitan Recto. Yan, nakikita niyo ba yung linya na yan? Yan. Solid lane yan. Dapat hindi ka mag-change lane. Tignan mo yung kulay dilaw na sasakyan na yan. Nagpas sa linya. Nasa Rizal Avenue na tayo. Rizal Avenue. Diba? Sulit na sulit yung bili ko sa Shizu. Wireless microphone. Kaya nga, nasa labas pa ako yan, pero narinig ko yung boses ko, ha. Nagdadrive ako sa motor niya. See? Maingay yung carrier, marami sasakyan, pero rinig nyo ang produkto ni Shizu. Wireless microphone. Sulit talaga yung perang binayad ko rito. Talagang gamit na gamit sa akin itong produkto na to. Kaya ako sa inyo, pinutin yung yellow basket dyan sa baba. Para makita nyo kung gaano siya kagandang gamitin.
Yun naman, airproof na rin siya. Halos yung noise reduction niya talaga. Masasabi kong legit talaga yung nakalagay na informasyon doon sa produkto. Na walang halong eme-eme. Diba? Okay. Makikita niyo din sa video. Makikita niyo yung signage ng Tutukan Center, no? Divisoria. Abad Santos Ave tayo. So tayo ay right turn. Ayan. Ayan, sabi ko sa inyo, tingnan nyo, medyo matitest yung QT. Tingnan nyo po dito yung CC. May maingay na motor dito yung ginagamit ang pamilya sa amin nasa kanya. Pero naririnig nyo pa rin yung boses ko, di ba? Ganyan kaganda ang produkto ni Chifu. Sunod niya sa tayo ni Sir. Pwede na daw tayo mag-right turn. Padre Aulige. May Haulige. Straight na tayo. The best talaga tong Shizu wireless microphone. Kahit na nasa biyahe ako, maririnig niyo pa rin ako, di ba? Kahit na nakasara yung helmet ko, maririnig niyo pa rin yung boses ko. Kaya ako sa inyo, pindutin niyo itong yellow basket. Yan ang sinasabing, yan ang totoong sinasabing honest review. Talagang nire-review muna ng gusto yung produkto bago i-promote sa mga tao at sa mga buyer na nanonood dito sa TikTok. Talagang masasabi kung worth it yung talagang gastos na ipambibili mo. Diba? Yan mo yung produkto ni Shizu. Airproof na siya. Hindi ganun kalakas yung impact ng hangin. Kahit tayo ay nasa biyahe. At kahit na naka-helmet ako na full face, kahit na modular helmet, ipit lang siya doon sa t-shirt ko at natatakpat pa siya ng balaklava, partida yun ha. Pero tignan nyo naman, buo pa rin ang boses ko kahit na nasa biyahe ako. Maingay yung paligid, maingay yung sasakyan, may mga materyales na bagay na gumagana sa paligid, pero kita nyo naman, maganda pa rin ang kalidad ng boses. Tumigil tayo saglit kasi naayos natin yung camera. Medyo maalog lang yung ginagamit ko kasing cellphone holder dito sa aking motor. Hindi tayo katulad ng ibang motor vlog na talagang fully set up. Sana all yung may mga kahit na use na or gamit na ng mga pang motor vlog dyan, baka naman mga rider. Tumatanggap naman tayo kahit second hand or kahit na bigay lang. Baka naman, mga kaibigan, dito na tayo sa Yuseco. Papunta na tayo ng Rahabago. Dilig talaga ako sa mga nakamotor na hindi nag-helmet. No? Oops! Uy! Scooter flow ka. Diba? Tatawid eh.
Yan. Kaya napaka-importante rin talaga na may camera ka sa harapan. Tulad nun. Biglang nag-change lane kahit na solid lane. Ay, nako. Nasasabihin kami mga ka-rider ang mga kamote eh. Sila nga itong mga may-ari ng sasakyan, kamote din. Tayo dun ah. Kaya kahit anong ingat mo talaga sa kalye, pag merong isang driver na hindi maingat, talagang kailangan mo mag-adjust. Kasi kaligtasan mo na yung nakasalalay. Tulad nung sasakyan kanina, tamo, solid lane pero nag-change lane siya, sasalubungin ka. Ay, nako. Anyway, yan dito na tayo sa opisina. Kaya sa mga nanood ng aking vlog today, para sa akin daily life routine, thank you so much!